What's up guys? Welcome back to my channel. In this video, papalitan natin yung tawag dito, muffler guard ng ating GTR 150. So nakita nyo guys, sira kasi itong heat guard natin. Heat guard pala tawag. So nabiyak siya dito nung natumba si GTR one time. So nabiyak. Although nakakabit pa siya, pero dahan-dahan nakakrak na yung plastic. So wala na yung kapitan dito. Iskaship ko na lang muna para sigurado lang hindi ako mahulugan sa biyahe. So, ang problema kasi nito, minsan, pag binababa ko yung paa ko, tapos umuusad ako, tumatama dito minsan. So, sobrang init. So, kailangan talaga may heat guard. So, bumili tayo sa Lazada, sa Secret Shop. Ito natin. Ito for GTR, so siguro magbabago lang yung kulay. Pinili ko yung black. So, ito yung part sa dulo ng ating heat guard. Papalitan niya to. Magiging ganyan na siya. Meron siyang mga rubber gasket. I think para siya dito sa loob. So, ito yung heat guard natin. So, medyo iba na yung design niya. I think para sa Winner X pa to. Then, meron din siyang rubber gasket para dito, dalawa. So, first step na rin, kailangan natin tanggalin to. Gamit itong Allen screw ata to. So, tatlong screw na tanggalin natin. Ayan, so sakto meron tayo. Ikutin natin. Paluwang. Oh, higpit na. Ayan. So meron din pala tayo kasamang wrapper. Papalitan natin yan. Ang next natin, ito, tatlo. So, after nyo palang matanggal yung front part, so meron pang isa dito. So, dalawa siya. Kaya dalawa yung para sa main. Then tatlo. Ayan, tatlo para dito sa rear part natin. So, tanggalin na natin ito. Ayan guys, so natanggal na natin. Ito yung heat guard natin, medyo madumi na. Naisip ko, linisan ko ba ito? Tinatamad kasi ako linisan eh. Hindi na. Depende na lang guys, pero I think mas maganda pag linisan niya, di ba? Tatakpan din naman natin eh. So, kapit na natin. So, unang part natin, dito. Lagyan mo natin yung dalawang rubber gasket. Hirap pala mag-video guys ako nila. Pasok natin dito. And so yan yung itsura niya guys. Pag natin may pasok yung rubber gasket. So yan, kailangan nyo ipagitna siya dun sa plastic. Ayan, para protektado siya. Then after nito, screw na natin. And guys, so nakakabit na siya. May pitay-bit. So dito pa lang, safe na tayo. Tapos ito yung nasa taas. Next step natin, ito naman. So first, rubber gaskets ulit. So dito medyo nahihirapan ako. Kasi dito yung kamay ko. So pag nailapat ba siya, isi-shoot mo muna. Mas magandang unahin mo ito dito. Pag nakapesto siya, huwag mo muna higpitan. Saka mo ilagay yung dalawa. So ngayon nakalagay na sila. Saka ko na higpitan. Also, yung gasket niya iba. Two-piece yung gasket niya. So, dapat isang gasket dito sa harap. So, nilagyan ko na yan. Yan. Tapos, yung isang gasket dapat sa likod niya sa loob. Ang hirap namang ipatong yun. Parang nakapatong lang siya. Nahulog talaga siya. So, yung sa harap na lang. Okay lang siguro yun. So, ngayon, hihigpitan na natin. So, advice ko din, magkano kayo ng parang Allen wrench na medyo mahaba para gagano'n-gano'n na lang dito. Kasi nahihirapan ako eh. Kailangan ko isok-sok tapos ikot ulit. Kasi tumatama yung ano ko. Malalim siya. So guys, ito na siya. Pwede na. Hirapan ako. Hindi ko alam paano ikabit yung rubber gasket. Tapos pag iniigpitan mo, lumalabas eh. So naputos. Pero okay na. Tibay naman na. Hindi na nagalaw. Ito medyo nagalaw pero I think ano talaga siya.
Konti lang naman. Pero, hindi rin siya sobrang diretso yung forma yan. Kamali ba ako? Sakto lang. Yun lang naman yung tinabot ng screw. Anyway, at least meron akong maayos na guard. Ayan. So,